Magandang umaga mga ka-tortoise. Narito tayo ngayon sa ating bahay natin dito sa Quezon Province. At ito yung ating tortoise ngayon, si Ugway. Ang laki na. Nandito kami sa labas pumesto kasi napakainit doon sa loob ng bahay. Kaya dito muna kami sa labas. Magpapaaraw lang muna tayo. Kaya lang yung lighting talaga sa video natin medyo apektado kasi nga gawa ng outdoor tayo ngayon. So, ngayong umaga, si Ugway naman napag-soak ko na. Basking na rin siya, kaya kumbaga, papakainin na lang natin siya maya-maya. So, sa ngayon, gaya nga nung nakalagay na topic sa ating video ngayon, ay magbibigay tayo ng tips para sa mga gustong mag-alaga din ng tortoise na kumbaga, yung bago lang sa ganitong larangan. Kumbaga, ang tortoise kasi, hindi sila basta-bastang mga alaga. Kumbaga, nangangailangan sila ng matinding kalinga. Kumbaga, ng masinsinan na pag-aalaga. Kumbaga, hindi siya kagaya ng ating mga karaniwan ng mga aso at pusa. Medyo, kumbaga, exotic kasi yung ating alaga. Kaya, iba yung kanyang tamang pag-care sa kanila. So, 3 tip lang naman yung maibibigay ko sa inyo ngayon kasi disclaimer lang din, ito'y base lang din sa aking experience kasi kumbaga ako ilang taon pa lang naman nag-aalaga din ng tortoise. Kumbaga effective naman sa akin kaya kumbaga gusto ko lang ibahagi sa inyo. So, yung unang-unang tip na maibibigay ko sa inyo, kumbaga ay mag-research muna. Bago kayo bumili ng tortoise, mag-research muna. Huwag tayo magpadala dun sa nakita natin sa video, sa YouTube na ang cute ng tortoise, gusto kong bumili nun. Huwag, ganun. Kumbaga, mag-research muna tayo kasi gaya nga ng sinabi ko, ang tortoise ay napakaselan na alaga. Kumbaga, hindi basta-basta talaga. So, unang-una, kailangan muna nating alamin yung kanilang habitat. Kumbaga, yung magiging bahay nila kung sakaling makabili tayo. So, ang bahay kasi nila, dapat talaga kung indoor, meron silang UV light. Kumbaga, yung ilaw na nagbibigay din ng kaparehong liwanag tulad ng araw. At kailangan kasi nila yun para kumbaga makapag-produce sila ng calcium sa katawan. At saka, kailangan din nila ng heater. Kasi kapag nasa loob tayo, kumbaga, yung temperature ng loob ng ating bahay ay hindi naman sumasapat sa kumbaga sa temperature na requirement nila. So, ang temperature kasi na kailangan ng tortoise ay nasa mula 33 hanggang 35 degrees Celsius yun. At kailangan natin gumamit ng heater para kumbaga mapunan natin yung requirement na temperature na yun. Kumbaga, dapat talaga meron tayong temperature control. Nabibili lang naman yun sa mga Lazada, Shopee. Kailangan lang natin na kumbaga ma-provide muna 'yon bago tayo bumili. So, hindi ko kayo dinidiscourage na kumbaga na mag-alaga. Pero talagang ang mga setup pa lang ng pagtatayo ng kanilang habitat ay talagang medyo magastos na. So, kumbaga hindi ko kayo dinidiscourage. Sabi ko nga, kung hindi pa kaya sa ngayon, ay mag-ipon na lang muna. Kasi may kamahalan yung mga equipment na kailangan nating bilhin. Ang mura-mura lang ay yung heater na nasa halagang mga 200 pesos. Pero yung UV light, yung UVA, ang isang bulb nun ay nasa 800 na. Tapos kasama pa yung, kung dadagdag pa yung dome, kumbaga yung pinaka-enclosure ng ilaw, para mag-focus yung ilaw sa ating pababa, sa kulungan, medyo may kamahalan din yun. Yung mga siyempre, mga linya pa ng kuryente at yung mismong pagkukulungan, talagang medyo gagastos na tayo doon sa parte pa lang na yun. So, kumbaga, kaya nga pinapayo ko na mag-research muna. So, ang sunod niya, kumbaga, sa pagre-research natin ay yung kanilang kinakain. Kasi, kala ko din nung una, kumbaga, kahit anong dahon lang, mga damo,
ay pakain sa kanila. Hindi pala, mali pala. Nung unang pinapakain ko sa kanila, ako kasi meron ditong hydroponics. Kumbaga, nagtatanim ako ng mga lettuce. Yun yung pinapakain ko nung una. Pero nung na-research ko na hindi pala maganda rin sa kanila yung sobra na lettuce. Kumbaga, hindi ko naman tinigil yung pagpapakain ng lettuce. At kailangan din naman nila yun sa kanilang diet. Kumbaga, dapat lang ay huwag sosobra. So, ang ni-research ko na lang ay kung ano yung available dito sa amin na maganda sa kanila. So, ang nakita ko na bagay sa ating tortoise dito ay yung dahon ng mulberry. Yun yung pinakamasustansyang pagkain niya ngayon. Kaya lang, ang ating tortoise kasi ay, kumbaga, para ding tao, nagsasawa din. So, hindi pwedeng mulberry lang lagi pakain natin. So, para mapunan yung mga sustansya na kailangan nila, requirements, nakakabili naman ng mga pellets na pinapakain sa kanila. Ang suggested brand ko, yung Masuri. Yun yung Masuri Tortoise Pellets. Nabibili lang din yun sa Lazada. Kumbaga, may size naman yun. Depende sa laki ng inyong tortoise. Ang sa akin kasi, yung medyo malaki na. Kaya, medyo malaki na rin kasi itong si Ugwe. So, ang pangatlo na kailangan nating malaman, kumbaga, kung alam na natin yung kanilang habitat, alam na natin yung kanilang pagkain, so ang kailangan natin naman na malaman ngayon ay yung kanilang routine. Hindi siya pwedeng nakakulong lang. Kumbaga, kung alam natin yung habitat niya, hindi siya pwedeng nakakulong lang doon sa pwestong yun. Kailangan din natin silang palakadin. Tuwing umaga, kailangan natin silang isukat bas. Kumbaga, ibabad sa tubig habang nakabilad sa araw para kumbaga masiguro natin na hindi sila made-dehydrate. Yung kanilang, kumbaga, yung carapace kasi nila ang nagsasuffer kapag na-dehydrate sila. Kumbaga, made-deform yung shell nila, magkakaroon ng pyramiding. Kaya yun ang ayaw nating mangyari sa ating tortoise. So, yun, tatlong yun, ang pinakamahalagang ma-search na muna natin bago tayo bumili ng tortoise. So, kumbaga sa research pa lang yun, sa number 1 na tip ko pa lang yun. At kasi kapag hindi natin alam yun, kumbaga baka mamatay ang ating tortoise, sayang lang. Medyo may kamahalan ng ating tortoise para sa mga hindi nakakalam. Itong sa akin, nung halos 3 months pa lang nung nabili ko, ay 7,000 na. Napakaliit pa lang niya. Kumbaga, mahilab lang ng konti sa kahon ng posporo. So, para lang talaga ito sa mga devoted sa ganitong larangan. Kumbaga, kung gaya nga sabi ko, hindi ko dini-discourage, pero kung alam nyo hindi pa kaya sa ngayon, ay pakiusap, wag muna kasi kawawa ang ating tortoise. So, yun yung una nating tip. Sa ating pangalawang tip, kumbaga, kapag marunong na tayo dun, kumbaga, alam na natin yung habitat niya, yung pagkain niya, saka yung routine ng ating tortoise, ang kailangan nating malaman, kumbaga, nakaprepare na tayo para bumili. So, sa aking tip number 2, kailangan natin na, kumbaga, ma-check yung legitimacy ng ating bibilhan. Kasi, meron kasing nagbebenta na, kumbaga, na walang papel. Yung papel kasi ang mahalaga talaga sa mga tortoise. Kaya kung maaari, bumili lamang tayo dun sa mga farm talaga na authorized. Kumbaga, may papel sila. Kasi kapag bumili tayo dun sa mga wala, kumbaga, hindi tayo nabigyan ng papel, ang ating pet na exotic ay hindi natin marirehistro sa DENR. So, kailangan kasi yun para, kumbaga, maging legit yung pag-aalaga natin kasi nga exotic yung ating inaalagaan. Hindi siya kagaya ng mga domestic na alaga natin na kumbaga na hindi na ni-require ng ganun. So, ang mga exotic kasi na pets ay medyo kumbaga gaya nga nung sinabi ko sa unang tip ko ay medyo maselan talaga. Kumbaga iba yung care ng pag-aalaga sa kanila. So, marami namang farm na mabibilan tayo. Kumbaga, ugali lang natin na mag-check. So, sa mga magtatanong kung saan ko nabili itong aking tortoise, so, i-comment nyo lang sa comment box at i-chat ko sa inyo para din, kumbaga, matulungan yung
kumbaga yung nagbenta sa akin. So, legit na farm naman yun. Kumbaga, pag pinadala sa atin, kumbaga, pag bumili tayo ng tortoise, normal talaga na hindi kasabay yung papel. Kumbaga, kailangan pa kasing antayin yung papel na lalabas mula dun sa mismong farm. Yung binilang ko kasi nito, kumbaga, parang agent siya. Hindi siya talaga, kumbaga, direct doon sa farm. Kasi wala akong contact doon sa mismong farm na binilan. Pero legit naman sila, kaya wala tayong naging problema. Kumbaga, pagka padala sa akin nung tortoise ko, yung Shogway, siguro mga 2 weeks lang dumating na yung papel niya. Via LBC yun, pinadala. So, kaya pagka kumbaga nakabili na tayo, kung hangga't maaari, parehistro na natin agad para kumbaga iwas sa confiscate kasi baka ma-confiscate ito ng DNR kasi kapag wala tayong papel tapos nag-aalaga tayo ng exotic ay considered na illegal ito. Kumbaga maaari tayong makasuhan, maaari din tayong kumbaga maban sa gantong pag-aalaga. Kumbaga hindi tayo pwedeng mag-alaga talaga ng ganito na wala tayong pinanghawakan na papel. So, nakatago lang yung papel ni Ugway doon sa loob. Hindi ko na mapakita. Kumbaga, legit talaga sir. Galing talaga doon sa farm. Para naman sa ating huling tip. Kumbaga, yung huling tip na may bibigay ko sa inyo. Kumbaga, kapag naitayo na natin yung kanilang habitat, alam na yung pagkain, alam na yung routine nila, tapos nakabili na tayo sa legit na farm. So, ang kailangan naman natin ay yung patuloy na pag-sustain sa kanila. Kumbaga, naka-align pa rin to sa number 1. Kailangan pa rin nating mag-research, kumbaga, para sa ikakabuti ng ating tortoise. Kasi, alam natin na dito sa lugar natin, sa Pilipinas, bibihira sa atin ng exotic na bet. So hangga't maaari, ayaw natin silang magkasakit, ayaw natin silang magkaroon ng komplikasyon. So, ang tortoise naman, kumbaga, basta napapakain natin sila ng tama, kumbaga na yung routine nila, nagagawa natin ng tama, wala naman tayong magiging problema. Proud ako na sabihin na sa ilang taong ko na pag-aalaga ng tortoise dito kay Ugway, ay kahit minsan hindi pa siya nagkasakit. So, kumbaga, kaya alam ko na yung routine na ginagawa ko, yung pinapakain ko sa kanya, ay alam ko tama lang. So, para sa aking pangatlong tip, base sa aking experience, kung maaari, abang bata pa yung ating tortoise, magtanim tayo ng kanyang mga kinakain. So, yun din yung naging pagkakamali ko, kaya binabahagi ko sa inyo. Dapat pala, nung unang beses na nakuha ko siya, dapat pala nagtanim na ako ng mga gumamela, ng mga mulberry, para sana, kumbaga, habang lumalaki siya, may pang-sustain tayo. Kasi, ang tortoise naman, hindi naman yan sa paliit. Kumbaga, habang lumalaki siya, lumalakas din siyang kumain. So, kung yun dati, nung bago ko pa lang siya nakuha, ang pinapakain ko talaga sa kanya ay mga lettuce. So, yung mga lettuce natin, nung bata pa siya, talagang mga 2-3 dahon lang kinakain niya sa isang araw, okay na yun. So, ngayon, yung isang buong lettuce, kumbaga, saglit na lang niya kainin yun. Siguro, mga 10 minutes lang, ubos na yun. So, mamaya, gutom na naman. Kumbaga, yung kasing kinakain nila, nabasa ko rin sa mga research ko, na kailangan nating makapag-provide ng dahon na singlaki ng kanilang katawan. Kasi yun din yung kaya nilang kainin. At ang isa pa, napakaganda ng kanilang digestion. Kumbaga, mabilis silang pamunaw ng pagkain. Kaya, kumbaga, palagi din silang gutom. So, yun naman yung nagpapabilis ng paglaki sa kanila. Kumbaga, pag naman nasusustain natin yung kanilang pagkain, ay mabilis din silang lumalaki. So, yung tip ko, kumbaga, medyo nakakatawa kung tutusin, pero maniwala kayo, malaking bagay yun. Kaya kung halimbawa, nakabili na kayo ng tortoise, magtanim tayo. Kumbaga, kung may bakante kayong bakuran dyan, magtanim tayo ng mga rose, gumamela, mulberry.
para pag lumaki yung ating tortoise, meron din tayong pangsuporta. So ako ngayon, nagtanim na ako ng, meron kami ditong mulberry. Dumadahon na naman, kaya yun yung nakukuha ko ng pagkain niya. Ang gumamela lang ang talagang hindi ko nabuhay. Medyo mabilis lang naman buhay ng gumamela kung tutuusin. Pero hindi ko alam, siguro sa lupa dito, kaya nahirapang mabuhay din. So, ang naitanim ko na lang ay yung, kung alam niyo yung Opuntia pad, yung cactus na plat. Yun yung isa sa paborito ng mga tortoise at napakasustansyang pagkain. Kumbaga, mabuti na siyang source ng calcium. Yung, kumbaga, cactus siya na plat. Medyo malambot lang yung kanyang, kumbaga, yung kanyang pinaka-stem, yung pinaka-body. Tatanggalan lang natin sila ng tinik bago natin silang ipakain sa ating tortoise. So, para sa mga gustong bumili, sana yung tip na naibigay ko sa inyo ay nakatulong. Kumbaga, 3 tip lang naman yun. Kumbaga, yun yung pinaka-basic. Kumbaga, basic pa lang yun. Sa mga beginner lang na gusto rin mag-alaga ng mga tortoise. So, masayang mag-alaga ng tortoise, tunay, kasi araw-araw, kumbaga nakakatanggal ng stress kapag nakikita natin sila. Kahit pagod tayo sa trabaho, basta bumalik tayo sa bahay na, kumbaga nakikita natin sila lumalaki, medyo nakakawala din ng stress talaga. Ayan, ang aking alaga, si Ugwe. Malaki na. Kumbaga, nung kinuha ko siya, talagang napakaliit pa. Talagang malaking-malaki na yung naging size niya ngayon. Kasi nung nakuha ko siya, 67 grams lang. Ngayon ay 1.4 kilos na siya. Malaki na yung nilaki niya. So, sa mga gustong mag-alaga dyan, kumbaga, ini-encourage ko pa rin kayo. Pero, sana lang ay gayahin niyo yung, sundin niyo yung nasa tip ko, na kapag alam nyo hindi niyo pa kaya, ay wag muna, mag-ipon muna. So, yun lamang ang may babahagi ko sa inyo. So, salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe.